Rodrigo Roa Duterte inaresto at nagbigay ng warrant of arrest ang ICC. Halina't ating pag-usapan yan in 3, 2, 1. Ito po si Miko Aldabe, ating ipaglalaban ng tama at lalabanan ng mali. Sa mga hindi po nakakaalam na si President Rodrigo Roa Duterte po ay galing ng Hong Kong para nang sa gayon magbigay ng mensahe sa ating mga OFWs na alam naman natin siguro baka mga miyembro ng KOJC. Nakikita natin dito kaninang 9 AM ay inaresto ng mga kapulisan ang ating former president. Ang kanilang dito ay jurisdiction daw dito ay ang ICC, sapagkat ang ICC dito ay naglabas ng warrant of arrest. Alam naman natin, balikan lang natin ng mga nakarang araw na nung in-interview si Pangulong Duterte, talagang minura niya ang ICC na sinasabi niya dito na talagang asan? Hanggang ngayon wala pa rin. Ngayon, kanina makikita natin dito na naglabas na ang ICC ng warrant of arrest para nang sa gayon si Duterte ay maaresto. Ngayon, pag-usapan naman natin na may jurisdiction ba ang ICC sa Pilipinas. Alam naman natin na kapag ang ICC papasok lamang kapag walang otoridad at walang justice system ang isang bansa. Pero ang Pilipinas meron. Pero miyembro tayo ng ICC simula noon pa at nag-withdraw lamang tayo noong 2019. Pero kung masasabi natin dito na yung mga patayan, yung mga extrajudicial killing ng panahon ni Duterte ay taong 2016 to 2017. So 2 years na tumagal yung longevity at yung duration ng extrajudicial killing ni Rodrigo Duterte. Pero miyembro pa tayo doon ng ICC. Ngayon, masasabi natin dito na saklaw pa ng ICC ang Pilipinas nung panahon ng extrajudicial killing. Nakakalungkot, dito sa extrajudicial killing po ay hindi naging perpekto. Alam naman natin na tulad nila Kian de los Santos na talaga nasa tindahan lamang na pagbintangan na siya ay isang gumagamit o nagtutulak ng shabu. At ang argument dito ng mga DDS, nakulong naman yung mga kapulisan. Nahuli naman, guilty naman yung mga kapulisan at meron naman daw batas. Pero kung hindi nag-i-implement yung mga ganitong polisiya ni Duterte, wala sanang ganito. Buhay pa sana si Kian de los Santos. At alam naman natin nung hearing ni Duterte mga last year, sinabi niya dito na he is taking responsibility dito sa buong EJK. So masasabi natin dito maraming namatay, maraming mga napagbintangan at maraming kinulong na mga inosente. So sinasabi niya na responsable daw siya sa mga ganon at masasabi natin na isa po yun sa pinagbasihan ng ICC para nang sa gayon ilagay nila dito sa kaso ni Duterte. Ngayon, masasabi naman natin dito, maayos ba ang nangyari kanina sa pag-aresto kay Duterte? Well, kung tayo tatanungin, masasabi naman natin dito na naglabas ng warrant of arrest ang ICC pero ang Malacanang ay tikom. Paalala natin, sinabi ng Malacanang nung nakarang araw na handa daw sila sa mga eventuality o ito yung mga posibleng mga possibilities na pangyayari. Kaya ngayon masasabi natin dito na, alam niyo masasabi ko dito na si Duterte sana tumikom na lang siya. Hindi na lang sana niya criticize ang Marcos administration. Siguro napuno si Pangulong Marcos dito sa ating former president, kasi masasabi naman natin dito na President Rodrigo Roa Duterte has been criticizing Marcos himself by saying that Marcos is a corrupt and Marcos is a drug addict user. So masasabi naman natin dito na siguro talaga napuno na si Pangulong Marcos kaya niya nagagawa yung mga ganun. Pero nasasabi natin dito, sinabi ni Juan Ponce Enrile na wala labas ang administrasyong Marcos dito. Pero alam mo ninyo, if I were to ask kung ayaw talaga ng administrasyon, haharang ang administrasyon. So sa mga foreign policies, so sa mga pakikipag-usap nila sa ibang bansa,
sasabihin nila na harang para hindi na itutuloy ng ICC. Pero siguro nirerespeto ni Pangulong Marcos ang Interpol sapagkat masasabi natin dito na nung panahon ni Alice Go, talagang tayo ang nanghingi ng tulong sa Interpol. Kaya nang sa gayon, etong ibang bansa, etong kalapit-karatig nating bansa ay tumulong para nang sa gayon mahanap si Alice Go. At ngayon, masasabi naman natin na ganun din ang ginawa. Ang ICC po talaga, masasabi natin kung ICC lamang, hindi pwedeng utusan ng ICC ang ating kapulisan. Wala silang otoridad na ganun. Kahit pagpalagay natin ang stand dito ng Pangulo, pag inutusan tayo ng ICC na arestuhin si Duterte, walang kapangyarihan ang ICC. Sapagkat, alam naman natin na ang ICC ay walang otoridad. Wala silang mga kapulisan. Pero ginamit ng ICC ang Interpol. At alam naman natin, ang Pilipinas po ay miyembro ng Interpol. Kaya masasabi natin ngayon na itong Interpol ay ginamit ng ICC at ang Pilipinas ay sumusunod lamang sa patakaran ng Interpol. Ganun po ang mga nangyari. Masaklap. Masasabi natin dito na talagang ganito na nangyari. Baliktad dapat Lagi ko sinasabi na dapat ang mga politiko, ang mga leader ng Pilipinas, sila dapat ang nagpapaka-stress para aksyonan, solusyonan at ayusin ang Pilipinas. But unfortunately, baliktad. Ang nangyari ngayon, tayo mismo ang nagpapaka-stress para sa dalawang pamilya na alam naman natin na hindi makakatulong ang ganyang klaseng bangayan. Naiipit lamang dito ang ating mga kababayan at naiipit lamang dito ang susunod na henerasyon. That is so unfortunate to hear. So ngayon masasabi natin dito na let's see at pag-usapan natin ang mga susunod na mangyari at sinabi dito ng mga taga-ICC na si Duterte daw ay ililipad papunta sa Netherlands. Doon daw siya maaaring persecute. Okay, but tingnan natin kung ano magiging komento dito ng Korte Suprema at respetuhin natin at igalang natin at sundin natin ang kanilang magiging pulisiya para dito. So masasabi natin dito na dapat tayong mga Pilipino, we have to be a critical thinker about this sapagkat naniniwala tayo na bakit kailangan natin magpaka-stress sa mga taong ito na walang tulong, na hindi nakakatulong. Masasabi natin na of course Duterte has to face those repercussions that she did. Pero masasabi natin dito, but politics is existing. It's all about political. They are politicizing each other. And that is so unfortunate to hear. That is so sorrowful to hear, but this is what the reality is. So masasabi po natin na tayong mga Pilipino, gumawa ng aksyon na isigaw natin dito na dapat interest ng mga Pilipino ang mananaig dito. Maraming salamat po sa mga nakinig at sana kapag may mga komento kayo, maaaring comment lamang po sa ating comment section at tayo po ay napapanood ngayon kay Rover Vlogs. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. May God bless the Philippines abundantly. Mabuhay po kayo.